Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2266 hanggang 2270. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zhao Yi, balak niyang manatili sa kanya, kaya hindi matanggap ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na tao sa 7 mundo ng lampara. Alam ng maraming tao na mahirap para sa Aaron na panatilihing mababa ang profile kung papayagan siyang manatili sa kanya. Hindi ka makakasama, sabi ni Aaron. Bakit? Tanong ni Zhao Yi. Alam mo ba kung bakit ako nakamaskara? Sabi ni Aaron. Ang problemang ito ay madaling ipaliwanag. Si Zhao Yi ay hindi tanga. Ang dahilan kung bakit siya nakamaskara ay para itago ang sarili niya. Ayaw mong malaman ng mga tao na magaling ka, sabi ni Zhao Yi. Tumanggo si Aaron at nagpatuloy, dahil alam mo, kung gayon hindi mo na kailangan kong sabihin sa iyo kung bakit hindi mo ako masundan. Ngunit sa wakas ay nakilala ko ang mga kapwa taga-nayon. Hindi ba natin kayang imbestigahan ang mundo ng Xuanyuan ng magkasama? Ayaw sabihin ni Zhao Yi na gusto niyang makasama si Aaron. Bukod sa pagmamalasakit, mayroon siyang ibang makasariling intensyon. Ang una ay umaasa na ang Aaron ay makakatulong sa kanya na malampasan ang sitwasyon. Ang pangalawa ay kung makakahanap ng paraan si Aaron para makabalik sa lupa, makakaalis na siya rito. Sa loob ng 20 taon, walang narating si Zhao Yi. Sa palagay niya ay wala siyang kakayahang maghanap ng paraan upang makabalik sa lupa, kaya ang tanging maaasahan niya sa bagay na ito ay Aaron. Huwag kang mag-alala, kung makakahanap ako ng paraan upang lisanin ang mundo ng Xuanyuan, isasama kita. Nahulaan ni Aaron ang ideya ni Zhao Yi at tapat na sinabi. Ngunit saan ako pupunta kung hindi kita susundan? Sa nakalipas na 20 taon, ako ay labis na nalilito at wala man lang layunin. Sabik ni Zhao Yi na ayaw niyang maging isang naglalakad na bangkay, kahit ano pa. Umaasa siyang mamuhay ng mas makabuluhang buhay, at ang pagsunod sa Aaron ang tanging pagpipilian niya. Maaari mong ituloy ang sarili mong paraan ng paglusot sa Imperial Court. Kung gusto mong umalis sa Imperial Court, ang tanging paraan ay ang palakasin ang iyong sarili. Kung ang channel para lisanin ang Xuanyuan World ay wala sa Imperial Court, at wala kang lakas na umalis sa Imperial Court, ano ang dapat mong gawin? Sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay nagmumukhang seryoso kay Zhao Yi. Kung ito ay totoo, kahit na alam niya ang paraan upang lisanin ang mundo ng Xuanyuan, hindi siya makakabalik sa lupa nang walang lakas na umalis sa Imperial Court. Pagkatapos ng seryosong pagsasaalang-alang, sinabi ni Zhao Yi, paano mo ako mahahanap sa hinaharap? Biglang bumantong hininga si Aaron at sinabing, walang mga mobile phone sa mundong ito. Napakahirap talagang kumonekta sa isa't isa. Walang choice si Zhao Yi kundi ngumiti. Speaking of mobile phones, halos nakalimutan na niya ang pagkakaroon ng mga bagay na ito. Matapos manirahan sa Imperial Court sa loob ng 20 taon, halos nakalimutan na niya ang tungkol sa modernisasyon ng mundo. Oo, pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Aaron, pagkalipas ng 1 taon, magkikita tayo sa Fenglingtai. Sa oras na iyon, hindi ko na dapat ipagpatuloy ang pagtatago ng aking pagkakakilanlan. Tumanggo si Zhao Yi at sinabing, magkita tayo sa 1 taon. Sana ay magtagumpay ako sa paglusot sa sitwasyon sa oras na iyon. Ang mga salita ni Aaron ay nagbigay daan kay Zhao Yi na muling buhayin ang kanyang pag-asa, at ginawa rin siyang mas apurahan na masira ang hangganan at bumalik sa lupa, na isang malaking espiritual na suporta para kay Zhao Yi. Bukod dito,
Ang Aaron na ngayon ang huling tatlong hangganan, na mas kapanabik para kay Zhao. Noong nakaraan, gusto niyang masira ang hangganan, ngunit natatakot siya sa kamatayan. Ngayon, si Zhao ay maaaring magbayad ng mas maraming panganib para dito, na nagpapaasa sa kanya. Siyempre, ang mga panganib ay hindi makontrol. Kung nakikita pa niya si Zhao ay isang bagay na hindi matiyak ng Aaron. Gayunpaman, dahil wala ito sa kontrol, hindi masyadong iisipin ng Aaron ang tungkol dito. Kahit na siya ay mula sa parehong lupa, Aaron ay unang isaalang-alang ang kanyang sariling sitwasyon at pagkatapos ay mag-alala tungkol kay Zhao. Ngayon, ang Aaron ay walang lakas para pamahalaan si Zhao. Hindi siya natagpuan ni Jiang Yingling, at ang pakiramdam ng kanyang pagkakasangkot ay hindi pa malinaw. Ito ang kailangang gawin ng Aaron. Matapos humiwalay kay Zhao, bumalik si Aaron sa inn. Matapos makita ang Aaron, sinundan ni Bai Lingwaner si Aaron pabalik sa silid. Napakakapangyarihan mo, bakit takot kang makilala? Narinig ni Bai Lingwaner ang tungkol sa challenge arena. Alam niya na ang lalaking nakamaskara ay si Aaron, kaya naman sobrang curious siya kung bakit hindi naglakas loob si Aaron na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Napakakapangyarihan ng pamilya ng piyansa, naglakas loob ka bang ipaalam sa mga tao na ikaw ay angkan ng pamilya ng piyansa? Tanong ni Aaron. Ang pamilya ng piyansa ay pinatay ng Imperial Court. Ikaw rin ba? Bahagyang sabi ni Bai Lingwaner. Siyempre, hindi niya akalain na ang Aaron ay may lihim na karanasan sa buhay. She just used this way to fight back against Aaron. Sa ugali mo, gusto mo pa bang matuto sa akin? Naiinis na sabi ni Aaron. I don't have to be your apprentice. I can be your wife. Sabi ni Bai Lingwaner. Hindi mapigilan ni Aaron na imulat ang mga mata. Ang batang babae na ito ay 16 na taong gulang lamang at gustong maging asawa sa buong araw. Kung ito ay nasa lupa, ang Aaron ay inilagay sa bilangguan. Baka may choice ka. Nagpatuloy si Bai Lingwaner. Malaking problema at panganib para sa akin na hayaan kang sumunod sa akin. Kailangan mo pa akong bigyan ng pagpipilian. Nakangiting sabi ni Aaron. Mayroong isang lihim na aklatan sa Bailong family. Ang Imperial Court ay gumugol ng maraming taon sa paghahanap dito, ngunit sa mundong ito, ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang sekretong aklatan. Sabi ni Bai Lingwaner. Ang pangungusap na ito ay pumukaw sa interes ni Aaron. Napakalakas ng pamilya ng piyansa noon. Dapat mayroong maraming magagandang bagay sa kanilang lihim na kamalig, na sulit na hanapin ng korte ng imperyo sa loob ng maraming taon. Ipinapakita rin ito ang halaga ng sikretong kamalig, kukunin kita bilang isang apprentice. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang sekretong aklatan? Tanong ni Aaron. Umiling si Bai Lingwaner at sinabing, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga apprentice. Kailangan kong abutin ang 6 na ilaw para sabihin sa iyo kung nasaan ang sekretong aklatan. 6 na ilaw. Para sa Aaron, hindi mataas ang ganoong kaharian. Sa mas maraming pulang prutas, hindi man lang tumagal ng kalahating taon para kay Bai Lingwaner upang maabot ang 6 na kaharian ng lampara. Ngunit hindi malinaw kung ano ang nasa sekretong aklatan at kung sulit ang pagkonsumo ng Aaron ng mga pulang prutas. Pagkatapos ng lahat, para sa Aaron, ang bilang ng mga pulang prutas ay limitado, at ang pagkonsumo ng isa ay isa less. Kwalipikado ka bang makipagkasundo sa akin ngayon? Kung wala ako, dapat alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo, Aaron said, hindi makapaghiganti. Para sa akin anong katapusan ang pareho, sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Bai Ling sabi ni Warner na may matigas na ugali. Ang maliit na batang babae na ito ay may parehong pag-uugali tulad ng baka, na siyang pinakawalang magawa na punto ng Aaron. Bagamat siya ay bata pa, hindi niya ito maaaring dayin sa anumang paraan. Habang nag-uusap sila, sa wakas ay bumalik si Huang Xiaoyong. Sa isang nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ang lalaking ito ay tila humihingi ng maraming benepisyo sa pamilya Xiao. Master, hulaan mo kung gaano ko na-blackmail ang pamilya Xiao. Panipi. Para sa Aaron, ang salitang, Shen, ay hindi kailanman naging interesado sa kanya. Dahil sa pananabik ni Huang Xiaoyong, nawalan ng imak si Aaron. Tiningnan ni Aaron si Bai Lingwaner at tinanong si Huang Xiaoyong sa harap niya, narinig mo na ba ang lihim na aklatan ng pamilya Bai Ling? Secret Library. Si Huang Xiaoyong ay nagulat na tumingin sa Aaron, at pagkatapos ay tumingin muli kay Bai Lingwaner. Matapat niyang sinabi, Master,
Kung ang pamilya Bailing ay talagang may lihim na silid-aklatan, hindi ko ito malalaman. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung talagang umiral si Miko? Sinabi ni Aaron nang walang bawal. Naisip ito ni Huang Xiaoyong. Ang pamilya ng Piansa ay namuno sa maraming lungsod noong mga panahong iyon, at ang kapangyarihan nito ay halos katumbas ng kapangyarihan ng korte ng imperial. Kung mayroong isang lihim na kamalig, ito ay magiging mayaman at hindi magagapi. Guro, sinabi ni Huang Xiaoyong sa mahinang boses, kung mayroong isang lihim na silid-aklatan sa belang na pamilya, ito ay dapat kasing mayaman ng kaaway. 3,000 nakasimangot, mayaman at walang talo, hindi ito pera. Ngunit hindi siya interesado sa pera. Sa panahon ng daigdig, pagkatapos kontrolin ng Aaron ang pamilya Nangang, ang kanyang mga mapagkukunang pinansyal ay una na sa mundo. Sa ganoong kataas na antas, ang pera ay numero lamang para sa kanya. Bagamat may tiyak na pagkakaiba sa pagitan ng daigdig at mundo ng Xuanyuan, limitado ang magagawa ng pera, na hindi isang bagay na karapat-dapat sa pagtugis ng Aaron. Pera lang. Aaron ilang bigo na sinabi. Guro, hindi lang pera, mga bihirang kayamanan, o mga sandatang mahika. Magkakaroon, ngunit ang sikretong aklat ang ito ay totoo o mali. Sa puntong ito, espesyal na tiningnan ni Huang Xiaoyong si Bailing Waner, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabing, kung mayroon man o wala, hindi ko alam. Nang marinig ang mga salitang ito, sinabi ni Bailing Waner na may mahinang ngiti, kamangmangan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko ang Imperial Court sa pagsisiyasat sa sekretong aklatan. Hindi mo alam, ipinapakita lamang nito na ikaw ay mangmang. Si Huang Xiaoyong ay tumingin kay Bailing Waner na hindi kumbinsido, ngunit hindi niya ito pinabulaanan. Kung tutuusin, ang ganitong bagay ay talagang hindi niya mahawakan sa antas ng kanyang pagkakakilanlan. Noong panahong iyon, isang balita lamang ang paglipol sa pamilyang nagpiansa. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari maliban sa mga matataas na opisyal ng Imperial Court. Inaamin ko na hindi naman talaga mataas ang status ko, pero ngayon lang. Huwag mo akong maliitin. One day, I will become the top of the Imperial Court. Itinaas ni Huang Xiaoyong ang kanyang ulo at sinabi kay Bailing Waner. Gustong maging isang mataas na antas ng Imperial Court, ang pinakamahalagang punto ng lakas, at bilang unang apprentice ni Aaron, tiwala si Huang Xiaoyong na maaari siyang maging isang malakas na tao sa hinaharap. Ngumiti si Bailing Waner. Hindi niya mahuhusgahan kung ano ang magiging tagumpay ni Huang Xiaoyong sa hinaharap. Bukod dito, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, si Huang Xiaoyong ay malaki ang posibilidad na makapasok sa tuktok ng Imperial Court. Nakalusot siya sa 2 kaharian ng magkasunod. Ngayon ay muli siyang nakapasok sa mga kaharian at naging 5 kaharian ng Lampara. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ito ay dahil dito na ang pagpiyansa kay Waner ay magpapaalam sa Aaron na mayroong isang lihim na silid-aklatan sa pamilya ng piyansa. Inaasahan niyang tuksuhin si Aaron na tanggapin ang sarili bilang isang apprentice. Napakalinaw ni Bailing Waner na si Aaron ang pinakamalamang na taong nakilala niya sa ngayon para tulungan siyang makapasok sa Imperial Court, kaya handang magbayad si Bailing Waner para dito, dahil kapag napalampas niya ang pagkakataong ito, natatakot si Ling Waner na mahihirapan siyang makilala muli si Aaron. I believe you really have a secret library, pero may something ba sa secret library na interesado ako? Tanong ni Aaron kay Bailing Waner. Naniniwala ako na mayroong isang bagay sa lihim na aklatan na angkop para sa iyo na gamitin bilang iyong sariling bagay sa buhay. Kung mas makapangyarihan ang iyong sariling bagay sa buhay, mas magiging mas malakas ka. Kahit na ikaw ay kasing lakas ng isang master, kung mayroon kang isang bihirang isa, ito ay magiging tulad ng isang tigre. Ang isang master na pinahahalagahan ang kanyang sariling bagay sa buhay at isang master na gumagamit lamang ng ordinaryong bagay sa buhay ay may ibang mga lakas. Sabi ni Bailing Waner. Narinig ni Han Sanchen na binanggit ni Huang Xiaoyong ang usapin tungkol kay Ben Mengwo, ngunit hindi siya masyadong nagtanong sa simula. Ngayon ay narinig niya ang sinabi ni Bailing Waner. Tila na ang Ben Mengwo ay isang napakahalagang bagay din, hindi maiiwasan. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit diretsyong lumabas ng silid. Kailangan niyang pag-isipan ang bagay na ito. Kung tutuusin, kinukuha niya talaga ang Bailing Waner bilang apprentice. Kahit na siya ay kasama sa Bailing family, kailangan niyang harapin ang problema kasama si Bailing Waner sa hinaharap.
Ang mga pakinabang at pagkalugi ay hindi maisip ngayon. Ikaw ay mapalad. Pagkaalis ni Aaron sa silid, sinabi ni Bai Lingwaner kay Huang Xiaoyong. Tinanggo ni Huang Xiaoyong ang kanyang ulo na may kasiyahan. Ang salitang, maswerte, ang ginamit sa kanya, na halos perpekto. Sa simula, gusto niyang patayin si Aaron. Sino ang makakaisip ng huling resulta, ngunit naging apprentice siya ng Aaron. At hindi maaaring makatulong ngunit makuha ang kaharian ng mabilis na pag-akyat, ay upang maging isang pitong bituin Beastmaster. Ang mga bagay na ito para kay Huang Xiaoyong noon, ay hindi kailanman naisip. Ang pinakamalaking pangarap ni Huang Xiaoyong sa kanyang buhay ay ang ma-promote sa Sidengjing, dahil sa isang lugar tulad ng Longyan City, kahit si Sidengjing ay isang napakalakas na tao. Ngayon, nararamdaman pa nga ni Huang na maaari siyang maging master balang araw. It's no use flattering me if you want to be my younger martial sister. Unless master nods, no one can help you. Sinabi ni Huang Xiaoyong, syempre natural na tumanggo si Bai Lingwaner sa kanyang ulo. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, ayaw niyang magsabi ng magagandang bagay si Huang Xiaoyong para makatulong sa kanya, dahil alam niya na ang ganap na desisyon ay nasa kamay ni Aaron, at si Huang Xiaoyong ay walang anumang bigat sa kanyang mga salita. At ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon kay Huang Xiaoyong ay dahil sa inggit, sa totoo lang, gusto kong magkaroon ng mas batang martial sister, ngunit ang iyong pagkakakilanlan ay talagang sensitibo. Kung hindi dahil sa aking Panginoon, natatakot ako na ang iyong pagkakakilanlan ay naiulat na. Sabi ni Huang Xiaoyong, sayang ang buhay kong isinugol, pero ayaw pa rin niya akong tulungan. Sikreto ng pamilyang Piansa. Sikreto na matagal nang hinahanap ng Imperial Court. Kung hindi ito nakakaakit sa kanya, wala na akong ibang paraan. Sabi ni Bai Lingwaner na medyo nawawalan na, talaga bang may lihim na silid-aklatan ang pamilyang Piansa? Naghihinala ang tanong ni Huang Xiaoyong, hindi lihim sa korte ng imperial na mahahanap mo ang sino mang magtatanong, sabi ni Bai Lingwaner. Nang makitang malayang nagsasalita si Bai Lingwaner, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Tuwang-tuwa si Huang Xiaoyong dahil alam niyang dapat mayroong kahangahangang kayamanan at mga sikreto na nakatago sa lihim na aklatan, at ang katotohanang maaari siyang hanapin ng Imperial Court sa loob ng maraming taon ay sapat na upang ipakita ang bigat ng sekretong aklatan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!